Dalawang Chinese national kulong sa mga baril at 3 milyon na suhol sa tauhan ni General Nartates, mga kababayan. Dito natin nakita, mga kababayan, na napakahusay talagang magtrabaho ng mga tauhan ni General Jose Melencio Nartates, na kung saan itong dalawang Chinese national ay nahulihan ng napakaraming mga baril at malalim na ngayon ang kanilang isinasagawang investigasyon dito sa dalawang Chinese national na ito. At ang nakakabilib pa rito sa mga tauhan ni NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates ay tinanggihan ang 3 milyong piso, mga kababayan, na suhol ng isang Chinese national na pakawalan lamang siya kapalit ng 3 milyong pisong suhol, pero hindi po nagpasilaw sa pera ang mga tauhan ni General Jose Melencio Nartates. Marahil dahil itong si General Nartates ay talagang matino na opisyal ng PNP, mahusay, kung kaya't itinuro niya sa kanyang mga tauhan ang tamang ah, panunungkulan at maging tapat sa sinumpaang tungkulin. Kung kaya't ang kanyang mga tauhan ay hindi nasilaw sa 3 milyong pisong suhol nitong Chinese national na ito. At ang isa pang malaking katanungan, bakit nagkaroon ng maraming baril itong mga Chinese national na ito at bakit ganoon kabilis nagkaroon ng 3 milyong pisong cash itong isa sa mga Chinese national na ipansusuhol sa mga tauhan ng SRPO, 'di ba? Kaya iimbestigahan niya sila ngayon. At bago natin ipapanood itong balitang ito, ay shoutout muna kay KNJ Food Channel. Magandang gabi, Idol. Watching from Cebu. Yan. Dito naman si Bonik Esteves. Shoutout sa iyo. Si Jose Mangulab ng Junior. Kuya, magandang hapon. Kuya Mario. Ang Mr. Latigo ng Pilipinas. Yan. Thank you. Yan kay Eleanor Minora ng Japan. Shoutout. Pat Sato, Don Roberto, Teresita Yaginoma, Mary Jane Ito, Binilda Galos. Ito na, panoorin na natin itong balitang ito na talagang hahangaan mo rin itong mga pulis na ito dahil na sakote nila itong dalawang Chinese national na ito at ang sasakyan pa nitong mamahalin. No, kasamang kiyan, ano nga pangalan ng sasakyan na yan? Ay ginawa palang undervalue ito. Ha? Ginawang undervalue ang binayaran nito sa Bureau of Customs. 4.5 million lamang ang binayaran nito sa custom na dapat ay 10 million pesos ang binayaran ng Chinese national nito sa kanyang coaching McLaren, mga kababayan. Napakamahal ng sasakyan nito. Isipin mo tax pa lang 10 million na. Siguro ang halaga nito baka aabot ito ng 40 million, hindi tayo nagkakamali, ano? Napakalaking halaga niyan. Magkano bang halaga ngayon yan? Worth $6 million. Grabe, ano? 6 times 5, 30. 300 million? Tama ba? 300 million ang halaga ng kotse na yan? Grabe, mga kababayan. McLaren, napakamahal pala niyan. 600, magkano? 600 million? Kasi dollar natin, 6 million times 5, 5 times 6, 30. 300 million nga. Grabe ang halaga nito McLaren na ito, mga kababayan. Kaya ang sinasabi ni General Nartates, magsasagawa sila ng investigasyon na malaliman dahil paano nagkaroon ng ganito karaming baril itong mga Chinese national na ito at biglaan, may kasamang cash, may kasamang cash na 3 million. Grabe. Yan palang kotse na yan, super luxury cars para yan, mga kababayan. Sino bang mahal niyan? Yung ano bang yung mahal pang mga kotse na yan? Yung kay Willie Rebillame, ano nga kotse yun? 600 million. Yung Ferrari, magkano bang Ferrari? 30 million lang yata. Mahal pa pala sa Ferrari yan? Ano pa? Tsaka yung Lamborghini? Yung Bugatti, Lamborghini.
Oh, tingin ko baka mahal pa yan sa Lamborghini yung McLaren na yan eh. Grabe ito, panoorin natin mga kababayan, nahangaan mo rin ang kapulisan natin dahil hindi nagpasilaw sa suhol na 3 million para pakawalan itong Chinese national na ito at nahulihan ng mga baril. Panoorin natin. Ang isa sa dalawang Chinong inaresto kahapon sa Taguig. Pag-amin niya, sa kanya ang mga na-recover na baril ay pinagpalit sa motorsiklo ng kapwa Chino. Ang patong-patong na reklamo laban sa kanila sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Na-inquest na ang dalawang inarestong Chinese national sa Taguig dahil sa nakuwang high-powered firearm, mga bala, tactical vest at helmet na may markings ng China. Ang kanilang kaso, illegal possession of firearms and ammunition at corruption of public official. Ayon sa NCRPO, nakumpirma na walang rehistro ang na-recover na high-powered rifle. Nung una, itinanggi ng inarestong Chinese na sa kanya ang baril. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA News ngayon, nagbago na ang sagot niya. 中国啊，然后她是一个很胖的女孩子。 Sabi niya po, nung naglalaro siya sa shooting range, meron pong Chinese na friend na nakipag-swap siya ng isang motor and then binalik sa kanya ay yung barel. At yung tao na po ngayon ay nasa China na. Why do you have to possess a firearm here in the Philippines? 有一个自己的看着的枪，对。 Ang gusto niya lang po maglaro at pumunta sa shooting range para mag-shoot, mag-play lang daw po. Ayon pa sa NCRPO, nagsasagawa pa sila ng mas malalim na investigasyon. Iba-iba yung alias na or pangalan na binigay niya. Iba-iba yung mga pangalan na ginagamit niya. Nang silipin ng papeles ng mamahaling sports car ng suspect, nabisto daw ng NCRPO at ng Bureau of Customs na in-undervalue ang idineklarang halaga nito nang ipasok sa bansa. Batay sa papeles ng BOC, 4.9 million pesos lamang ang binayad na tax. Pero dapat mahigit pa doble o 10 million ang dapat binayarang buwis. Ayon pa sa NCRPO, nakadetene rin ang kasamahan ng suspect na nagtangka umanong manuhol sa arresting team para pakawalan ang Chinese sa halaga umanong 3 million pesos. Bakit biglang merong 3 million pang bribe? Bakit may high-powered? Bakit merong luxury cars? Sinong source? Paano sila nagkaroon ng barel at bala? Titignan natin yun. Para sa GMA Integrated News, John Consul. Nakita naman ninyo, talagang paiimbestigahan na sila ng malaliman ngayon ni Major General Jose Melencio Nartates dahil paiba-iba ang ginagamit na aliases nitong dalawang suspect na itong mga Chinese national. Paano nagkaroon ng mga hard power na baril? Kung mag-shooting lamang sa shooting range, ay bakit kailangan mga hard power ang baril na nakumpiska sa kanila at napakaraming mga bala. At may on the spot cash na 3 million pang suhol sa mga pulis ng NCRPO. Pero hindi umubra sa mga tauhan ni General Jose Melencio Nartates yung tangka ng mga Chinese national na yan na suhulan ang mga pulis ng NCRPO, mga kababayan. So dito nagre-reflect ang kahusayan nitong mga pulis na ito sa kanilang NCRPO Chief General Jose Melencio Nartates na hindi nasilaw sa pera. Bagkus nakagawa pa ng mga magandang accomplishment sa pagkahuli nitong dalawang Chinese national na ito. Kaya talagang kinukongratulate natin ang mga tauhan ng NCRPO, lalong-lalo na sa panguna ni Major General Jose Melencio Nartates. Palakpakan natin si General Nartates at ang kanyang mga tauhan. Ayan, mabuhay kayo dyan sa NCRPO at napakabuting opisyal ni General Jose Melencio Nartates kung kaya't maraming humahanga sa kanya na mga kababayan natin sa Metro Manila at sa buong bansa dahil sa kanyang husay, sa kanyang magandang pamamahala sa NCRPO, lalo na yung nagkaroon ng nung January, nung ginanap o pinagdiwang ang piyesta ng Poong Itim na Nazareno na kung saan nagkaroon ng parada mula sa yung andas mula sa simbahan ng Quiapo
papunta sa Quirino Grandstand diyan sa Luneta Park at nakauwi ang andas na milyon-milyon ang sumali sa parada na yon na walang nasaktan, walang anumang untoward incident, and breaking the record, the fastest and safest parade na nangyari dyan sa piyesta ng Itim na Nazareno dahil yan sa mahusay na paglatag ng seguridad ni General Jose Melencio Nartates. Mabuhay ka, General Jose Melencio Nartates Jr.